back for another video, another loan app review na naman po ang pag-uusapan natin dito. So, ang tinutukoy ko po dito is si Peso Loan. I-share ko sa inyo yung bagong update. So, bagong update tayo dito kay Peso Loan. So, si Peso Loan, isa din siya sa mga nawawala din minsan sa Play Store. Nakita ko po na bumalik na po siya, no? Nakita ko, ang konti ng reviews niya, as in parang bago lang siya. So, makikita nyo dito yung kanyang ratings is 2.4 lang, diba? Napakababa. Kasi bago pa lang eh. Nakalagay dito 28 reviews. My gosh, ang baba. Nasa 10,000 downloads na po siya. So, as I have checked po, no, si Peso Loan po is under po siya kay Masaganang Buhay Finance Philippines Corporation. And then, chinek ko po siya sa SEC po kung nandun siya. And of course, nandoon siya. So, legit. Legit po na nakaregistered siya. And then, chinek ko rin po siya sa CIC website po. Nakita ko rin din po na siya ay submitting. Nagre-report po siya. Accredited po siya ni CIC. So, be careful kayo dito. Masasabi natin si Peso Loan ay legit loan app. Kasi nakaregistered siya and licensed to operate siya. But hindi lahat. Again ha, hindi porket sa registered at CIC accredited is talagang good na siya, maganda na siya at recommendable na siya. Kaya nga po, expose natin, sisilipin natin dito kung good ba siya, madali bang mag-apply dito, pangmasa ba siya, magkano yung interest rate niya. So lahat po yan, isi-share ko sa inyo. The first thing we do is i-install natin tong loan app ni Peso Loan. Then after installing po, open natin. And then ito po agad yung lalabas, yung kanyang service agreement. So you know na kapag mga ganito ng mga permission, allow permission, like mga phone and device, camera storage, battery capacity, wifi network, mga ganun po. So, commonly naman ganito lang yung mga loan app. So, i-agree lang po natin yan. Then, after that po, nakalagay dito, borrow up to 100,000 pesos. So, anyways, no, fill up natin tong mobile number natin dito. Then, after this po, no, agree tayo dito and then next tayo. And then po, we need to enter the verification code po na sinend po sa mobile number na binigay natin. And after that po, next tayo. And then, dito po, magsiset po tayo ng password. So, nakalagay dito, ang pagsiset ng password ay 6-digit daw muna plus letter. So, sundan natin ito para hindi tayo magtagal dito. After that po, submit natin. Then, bago po tayo mag-proceed po, no, we need to allow Peso Loan to send notifications, make phone calls, and then dito po, may fingerprint login siya. Dahil ako ay gusto ko rin madalian lang ma-access yung app. So, i-allow natin to, i-verify natin yung fingerprint. So, pwede naman pong i-skip to, pero ako, i-fingerprint ko na lang para hindi na ako magta-type ng mga password. So, right after that po, no, may important advisories po si Peso Loan. So, meron siyang mga pa-notification dito. So, we can read that din naman na para ma-inform din tayo na yung mga do's and don'ts. So, para ma-inform din po tayo sa advisory po ni Peso Loan. So, after this po, no, nandito na po tayo sa dashboard po ni Peso Loan. So, nakalagay po dito yung mga legalities niya. Ano, ayan yung mga license to operate. Mga accreditation and registration is nandito siya. So, legit siya. So, anyways, no, hindi naman natin yung malalaman kung hindi natin ito susubukan, of course. So, click natin tong get credit limit. So, formally po, nandito na tayo sa application process po ni Peso Loan. So, nagre-require siya ng ating personal information, level of education, marital status, address, and complete address po. And then yung additional info to get a higher loan amount. Pero optional lang naman siya. So, pag optional kasi hindi ko rin talaga siya pinifill up. Optional lang eh. So, anyways, after that, click natin tong submit. Sa next step po is the work information. Check lang natin tong nature of work. Pifill up natin yan. So, meron naman silang mga choices po dyan. And then after that po, submit lang natin. Then sa next step po is the emergency contact. So, pinaganda lang po nila ito pero contact reference din to. So, anyways, no, pwede tayong mag-manual filling up dito. So, pwede natin i-manual i-type yung mga numbers or mga names po. Naghihingi po sila ng tatlong contact reference or emergency contact po. After po natin ma-fill upan yan, submit natin. So, next po is the identity information. So, clearly po ito po yung ID verification or ID information natin. So, anyways, ito po pala yung mga IDs na nire-require nila. So, pili na lang kayo dyan. I think naman meron tayo lahat yan kasi lalo na may PhilHealth card pa, you know, pwede tayo dyan. May national ID din. Fill upan din po natin yung ID number natin and then pipicturean po natin yung front and back po ng ID. Then, fill upan din po natin yung mga ID details natin na hiningi po nila dito sa baba. Then, after that po, submit lang tayo. And then, after that po, no, na-complete ko na po yung application process nila, yung personal info, work info, emergency contact, and then identity info. Click natin tong borrow immediately, agad-agad. So, nakalagay po dito na congrats daw. Congrats, we are working on your credit limit. Kindly wait for a second. So, of course, I'm willing to wait. Right after that po, no, so ito yung mga nagpa-pop up. So, 10,000 pesos. So, yun nga, 10,000 pesos yung total loan amount ko dito. So, legit ba? So, nakalagay dito sa loan term, 135 days for 2 periods. So, ano to? So, total loan amount ko, 10,000 pesos. Total disbursed amount, 10,000 pesos. Buo siya matatanggap, guys. So, yung total installment ko, 2 period daw. So, total of 135 days. So, tingnan natin tong loan term dito na para makita natin. So, number of periods to choose,
2 periods. So kapag na-approve po tayo sa loan amount na 10,000 po dito, no, within 7 days, dapat makapagbayad tayo sa first installment plan nila. So second installment plan niya, medyo matagal na po. In 128 days na. So sa first repayment ko po dito, no, October 9 ngayon. So 7 days niya is up to October 15. So yan daw yung babayaran ko, 10,246. After that po, ang aking second repayment po is by February 20 na, 2025 na, kasi 128 days nga naman, and 163 pesos lang. Kung kukumpitin ko po lahat yun, no, 10,246, no, ipa-plus natin yung 163 na second term payment ko. Ito po lahat yung total nila sa akin. So, i-minus ko lang yung 10,000 na loan amount ko. So, 409 pesos po ang kita nila sa akin. So, divide lang natin sa 10,000 para makuha natin to ilang percent to. 4.09% lang lahat yung interest rate nyo. So, kung pala to sa peso loan nyo, mababa lang siya, para din siyang bill is, no? So, buo mo siyang matatanggap, and then ganito lang yung interest rate niya. Bongga. Ang bongga ng ganito, no? Kasi naman, kung makakapag-disperse tayo. Dahil interesado ako dito and gusto ko siyang i-drive, alam mo naman, maprobahan tayo dito, di ba? Kasi yung mga ganitong high amount, tira lang din na-approve kasi. Pero as in, talagang maganda siya. Maganda si peso loan. Ito talaga yung projected na interest rate niya, ha? And then walang hidden charges. So, makikita at malalaman naman natin yan. So, click natin itong confirm, and then po, pipili tayo dito ng payment methods kung saan po siya i-disperse. So, meron siyang bank card or bank transfer or e-wallet. Of course, sa e-wallet natin ipapadaan. And after filling up this po, no, submit tayo. Submit natin para malaman natin, magkakaalaman na dito kung talagang maa-approvahan ako dito. So, let's see. Click natin itong submit. Then, dito po sa next step po, meron siyang self-verification. So, after the self-verification po, no, so nakalagay po dito, we have received your loan application and will process it as soon as possible. It takes 5 minutes lang naman daw, no, until 5 minutes, malalaman na natin kung approvahan tayo or hindi. So, we can check the status naman of our application. Click natin itong check status. Nakapending pa nga po siya. So, I'll wait up to 5 minutes kung talagang ma-approvahan tayo. So, balik tayo sa dashboard. And then, agad-agad, hindi na natin kailangan mag-antay. So, nakalagay dito. Nalulungkot, ano? So, nakalagay kasi dito. So, you can reapply after October 12. So, at least 2 days lang, no? So, yung iba kasi monthly, no? Bago ka makapag-reapply ulit. Or after 6 months, bago ka makapag-reapply. Pero at least, di ba, may chance pa rin na pinag-a-apply pa rin tayo. So, this time, it's not for me, but sayang siya. Kasi, ang laki talaga sana ng pakinabang dito ni Peso Loan, no? Kung na-approvahan na tayo dito at matry sana natin. So, meron bang na-approve dito? Anyway, sino sa inyo yung na-approvahan ni Peso Loan? Kumusta? Kumusta yung interest rate niya? Legit ba talaga to? So, kumusta yung experience niya kay Peso Loan? You can comment down below po. Let me know in the comment section. Ang hihinayang talaga ako dito. Kasi ang ganda niya sana, no? Then, ang dali lang din mag-apply. And then, legit siya, of course. And then, yun nga. Natuwa ako sa kanya interest rate. But, I'm not hopeless naman dito. Kasi nga, at least paano, nagpapa-reapply pa rin siya. So, let us see kung ma-approvehan tayo by the next time. I-share ko naman sa inyo, i-update ko kayo dyan. Kaya dapat po nakasubscribe kayo and click nyo yung bell button po para lahat mo ng videos ko is updated and notified po kayo. So, yun lamang po. Ayaw po may natutunan kayo sa video ito. Ayaw po nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan yung video, please don't forget to like and share. Thank you for watching this video. Bye!